Hi guys! Welcome to my YouTube channel. Kumusta po kayong lahat? For today's video ay gagawa tayo ng banana cake. Let's start! Ito ang ating gagamitin, ang overripe banana. Ang una nating gagawin ay babalatan natin ang saging. Pagkatapos nating balatan lahat ng saging ay durugin natin ito. Ayan, nadurog na natin or na-mash na natin ang ating saging. I-set aside muna natin yan. Maglalagay na tayo ng all-purpose flour. Salain natin ito at maglagay na din tayo ng powdered milk. Ginamit ko dito ay powdered kasi yan yung available dito sa amin. At maglagay na din tayo ng baking powder. Bali 1 1/2 teaspoon yan na baking powder. 3 beses ako naglagay kasi yung gamit ko is half teaspoon. Ayan, natapos na tayong magsala ng all-purpose flour, milk, and baking powder. Maglagay na din tayo ng brown sugar. Pwede naman gumamit ng white or wash sugar, pero mas gusto ko gamitin ay brown sugar. Maglagay na din pala tayo guys ng isang itlog. Haluin lang natin yan guys. Maglalagay na din tayo ng vegetable oil or palm oil. Haluin lang natin. Maglagay na din tayo ng tubig. Haluin lang natin yan. Haluin lang natin hanggang sa wala ng buo-buo. Ayan, nahalo na nating mabuti ang ating mga ingredients. Ilagay na din natin ang ating dinurog na saging kanina. Ayan, haluin lang nating mabuti. Sa mga nakaabot na po sa part na to, kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please paki-subscribe na po and paki-like na din po itong video. Maraming salamat po. Maglagay na din po tayo ng vanilla essence or vanilla extract. Gamit ko po dito ay 1/2 teaspoon, kaya 2 beses po tayo naglagay ng vanilla essence para maging 1 teaspoon.
Medyo malabo lang ating camera, pero 1/2 teaspoon yung ginamit natin na panukat. Ayan, haluin lang natin yan. Ang susunod natin gagawin ay ilalagay na natin ang ating mixture sa ating molde. Bago natin ilagay ang ating mixture sa ating molde, maglagay muna tayo ng parchment paper. Kung wala po kayong available na parchment paper, pwede nyo naman po i-grease ng oil ang inyong molde. Hiran nyo na lang po ng vegetable oil ang inyong molde para hindi po masyadong dumikit ang inyong banana cake pagkaluto na. Ayan, pantayin lang po natin ang ibabaw ng ating mixture. Para maluto po ang ating banana cake, hindi po tayo gagamit ngayon ng oven or steamer. Kumuha lang po tayo ng kaserola na kasya itong molde natin at lagyan ng tubig at lagyan na din natin ng stainless rock para may patungan ang ating molde na may lamang mixture na ating gagawing banana cake. Tulad po nito. Ayan, kahit wala po tayong steamer ay maluluto natin ang ating banana cake. Ayan, dahan-dahan lang po sa paglagay ng ating molde kasi napakainit na po ng ating kaserola. Ayan, takpan na po natin ang ating mixture. Bali, lagyan po natin ng tela ang ating takip para yung tubig sa loob, yung parang pawis, ay hindi mapunta sa ating mixture. Sa madaling salita, para hindi masabawan ang ating banana cake. Ayan, after 45 minutes, luto na ang ating banana cake. Ayan, pwedeng gumamit ng malinis na toothpick or stick para makita na luto na ang ating banana cake. Kung malinis ang ating toothpick or yung stick, ibig sabihin luto na ang ating banana cake. Ayan, palamigin lang natin ang ating banana cake. Ayan, medyo malamig na ang ating banana cake. Alisin na natin to sa ating molde. Pwede tayong gumamit ng kutsilyo para maiwalay natin ang ating banana cake sa molde. Ayan, nalipat na natin ang ating banana cake sa plato. Tanggal na din natin ang ating parchment paper sa ating banana cake. Ayan guys, maghiwa na tayo ng ating kakainin na banana cake. Ayan guys, hindi pa po nakasubscribe sa ating YouTube channel, please po pakisubscribe na po para madagdagan naman ang ating subscribers and pakilike na din po itong video. Maraming salamat po. God bless. Ayan, napakasarap naman ang ating banana cake at napakalambot pa nito. Thank you for watching guys. Till next time. Bye.